sundan ko yung term nila. Ang nagpapatawag na sacred name, yung pangalan, ina-emphasize nila yung bigkas. Yung Messianic, ang ina-emphasize nila hindi bigkas. Pero pwede sila sumakay din sa ganyang klaseng spirito. Si Kristo ang in-emphasize nila. So, ang Messianic, pwede rin mag-sacred name. Yes, saka Sabat. Okay? Ang sacred name, isama nyo na, hindi sila nagpapatawag ng term na yan. Isama mo na yung saksi. Okay? Isama mo na Church of God. si Soriano, sumakay sa ganun. No? Yakawaan. Kailangan, yan ang tunay na pangalan. Ang galing ni Soriano, ano yung saksi kayo ba eh? Babasahan nila sa Biblia, yung preface o itong taon lang lumitaw yung itong bigkas na to. Kaya sabihin, madaya sila, inaamin nila, mga ganyan. Pero ang problema, yung salitang pangalan, ganun din ang gamit ni Soriano, bigkas ang ibig niya sabihin. Yan na nadaya yung tao, galing niya. Okay, punta tayo sa Messianic tsaka sacred. Galing sila karamihan sa Sabatista. Meron silang nako-convert na protestante, pero mas marami silang nako-convert sa Sabatista. Okay, Barminan, next question. Okay. Siyempre, yung kanina pinag-sharing na natin, di ba si Church of God International, yung kay Armstrong, may recipient doon, tapos yung anak niya, umalis sa kanila. So, bakit nangyari yun? So, yun, Hindi ko pag-usapan yung pamilya at sibyak nila. Pag-usapan ko lang, saan nagmula ang aral ni Armstrong? Oo, saan nagmula? Si Herbert W. Armstrong, sa kwento ni Gardner Ted na nabasa ko, siya ay naniliwanagan sa Sabatista. Tapos, naka-fellowship niya yung grupo ng Church of God. Nung nasa Arcelias ako, may nakita kong tao na taga-Church of God. Hindi siya Church of God na simyak-simyak na Armstrong. Okay. Church of God daw sila na wala pang Sabatista na SDA, sila na yung original na Sabatista. Dark Ages pa sila, ano pa sila, Middle Ages pa sila nagsimula. 1500. Ngayon ako nabubuksan, may mga churches na ganyan. At yung churches na yan, kasabay, habang may protestante, sila naman umiiral. Nung lumitaw ang SDA, kalat na sila, pero hindi sila marami. Yung Adventist. So yun ang namit ni Armstrong nung tapanaw ng 1940s. Nung namit ni Armstrong yan, noong 1940s, ang tawag ni Gardner Ted, Oregon Conference. Oregon. Pag sinabay conference, iba-ibang churches, parang sa end time, nagmiminiting-miting lang. May mga akay daw si Armstrong, pero nung nireto niya doon, nagkasipya, nagkagulo-gulo lang. So, nag-decide daw si Herbert W. Armstrong, yung tatay ni Gardner Ted, na yung bago niyang akay, hindi na niya i-reto doon sa Church of God, ng mga Churches of God. Sa tatay niya. Magkagawa na siya sa sarili niyang grupo, which is Worldwide Church of God. At yan ang history. So, maikling history lang yan para sa'yo. 4 minutes. O, sige, iba pang tanong. Sinabi ko lang history na world ng Armstrong's Church of God. Paano yung yung Adventist? May Adventist, tapos may Adventist na nabigo, 1844 ba yan? So, ibig sabihin ng Adventist second coming. O may nag-aantay, yung nakalimutan ako pangalan niya. Tapos, humula ulit si Ellen. Tapos yun pala ay naging 18. William Miller. Si Miller, yan. Dati hindi magkaisa yung Seventh-day Adventist. May Adventist, may Seventh-day. Ang tawag kay Miller, First Day Adventist. Hindi pa 7th day. First Day Adventist, Sunday Keeper. Tapos, sometime 1860s, nabuo ang 7th day. So, wala pang 7th day. Yung William Miller, ang habol lang niya yung second coming na 1844. Si James White, ang convert niya, asawa ni Ellen White. Si Ellen White, nagkakaroon ng revelation. Marami na nang hina dahil palpak sa prophecy. Na-reinterpret nila na hindi pala dapat dumating sa lupa, kundi pumasok lang sa dakong kabanal-banalan.
Kaya, yan na yung investigative judgment. Fencing of the temple. Parang 1963 na. Sanctuary. So parang may version tayo na. May version to, Spain Spirit lang eh. Nakulit-ulit lang. Kahit nga yung level 4, may version yan sa denomination eh. Na ang millennialism, parang nandito na lahat. Ito na lahat. So yung yung Seventh-day Adventists, ano yan? Nabuo 1860s at nag-organize into denomination. Ano pa ang tanong? Tanong pa. Huwag ka na lumayo kasi ikaw lang may tanong. Hindi yung yung Hawak-hawak. Garangan. ano na, di ba may Waldenses, Adventenses, ano na sila ngayon? Yan ang inaangkin ng Church of God sila yun. Sila din. Yung Church of God dito ko hindi ko galing sa worldwide. Yung Church of God na wala pa raw sa SDA, nandun na raw sila. Kausap ko sa Arcelias. Pero bata pa yun. Siguro may group maligay. Ito pa, isa pa. Third round. Di ba kayo niyan, di ba? Peace, di ba? Lapit ka raw. So, sila ay mga SNS natin. Pero, aside, ano yan di Baptist? May disciples siya. Yun na. Yun din rin mataangkin ng mga gano'n. Hindi SNS. Lahat, marami gusto umangkin sa SNS. Hindi na SNS ang tawag eh. The way, or naman yan, di ba? Hindi yung kay Johnny Baptist Di ba, nagpatuloy siya, kasi Di ba? si Jesus Christ may samahan na. Gusto ko mag-aral ko. Dali lang. So ano na sila? Nagpatuloy pa rin ba yung kay Johnny Baptist? Hindi na. Uy, magandang tanong yan. Meron sa share sa inyo na baka ninyo lang. Alam niyo ba yung Baptist nag-claim na hindi sila galing sa Protestante? Ang claim ng Baptist, sila yung original from John the Baptist pa hanggang ngayon. Ay, Oo, meron silang trail of blood. Yung trail of blood nila, sa Dark Ages, sila yung pinagpapatay. parang wrong claim Nung lang. lumitaw ang Protestante, sila pa rin pinagpapatay. So yung kwento ng Baptist, hindi nila tatanggapin, part sila ng Protestante. Pero, alam mo yung revelation ng Baptist, halos sabi na sa Protestante, yung Church of God na namin ko sa Arcelias, parang katulad din ng kwentong Baptist yan, parang nag-aangkin din sila yung wala silang po sa trail na yan. Alam mo itong trail na to, kung tinignan nyo yung sa Fox Book of Martyrs, Trail of Blood ang booklet. Yung mga nasa gitna, hindi naman lumabas sa doon eh. Mga sariling sumipot yun eh. Sariling sumulpot yan na mga samahan na nagkaroon ng revelation. Pero dahil magkakalapit ang panahon, idudugtong nila doon. Kaya si Savonarola, yung Cathars, isinilagay doon. Hindi naman magka-relate. Yung Waldenses, Albigenses, yung mga pinatay sa Dark Ages, hindi sila nagkausap-usap sa Protestante eh. Reformation nagkausap-usap para may internet na. Si Luther, tsaka si Zwingli, nagkita, si Calvin, Knox, may nasulat-sulat. Hindi ba sila nagkita? Yung espiritu nila, isa. Pero nung time ng Dark Ages, hindi sila nagkita-kita. Pinagpapatay lang sila. At yung Protestante, hindi napatay, lumaban sa Katoliko. Ito mga napatay. So yung mga Baptist, sabi na kami ang original, primitive Baptist, Anabaptist. Parang alam nila yung istorya. Baptist. Sila yung nag-aangkin na sila yung original, panahon pa rin John the Baptist. So merong grupong gano'n. Kaya nga, yung kailan, may narinig kayo, kami yung original na SNS. Kasi ganito eh, may grupo talaga noon na kumalat yan. Hindi yan yung kalat na marami, kalat yan na underground. Parang tulad natin, mas konti tayo sa mga higante. So, yung kumalat na higante, Katoliko. Yung mga hindi na under ng Katoliko, yan yung pinaghahating mapatay at iba-iba ang aral nila doon. Minsan sa Batista yung iba doon. Kaya may mag-aangking Church of God na galing kami doon. Ita-trace na yung history nila. Kahit tayo pwede mag-aangkin ng history doon kasi hindi naman yan from one organization to another. Sa panahon ng Protestante, meron yan sipyak-sipyak na yan. Yung sanga-sanga na yan. Doon hindi sulpot-sulpot na kabutihan. Okay? Pareho ginamit ng Diyos yan. So, ang mga Baptist, pareho din itong grupong Church of God na nag-aangkin na kami yung ganyan. Old Texas. I-atras na, hindi lang John the Baptist, i-atras pa nila sa SNS yan. Okay? O, sige. By the way, kung ito-drawing ko, yung galing sa SNS, galing kay John the Baptist, pakimura na lang, birthday. Yung galing
galing sa kanila, may grupo yan na kumalat. Merong the way, ibig sabihin yung SNS of Christianity, isang grupo lang yan. Ang SNS parang Espanya, nakalat-kalat din yung grupo niya. Merong grupo pa si John the Baptist, ang ibig sabihin, kung naiintindihan niyo yung nakasulat sa Biblia, gumawa lang ng bagong sekta si John the Baptist. Paano? At mapapansin mo yung pagkasektaryan na kaisipan nun, may grupo pa si Kristo. John chapter 4, mas marami nang nababautis pa si Jesus, si Kristo, kaysa kay Juan Bautista. Hindi parang paligsahan ng grupo. Paligsahan ng grupo, di ba? Pero hindi sila naglalaban. Nagkakaunawaan sila. Kinikilala ng isa yung isa. So, ganun ang gusto. Yung mga grupong sinauna na tumagas sa Dark Ages, yung iba naging Kristiyano. Pero yung galing sa mga apostoles, na galing kay Pablo, saan nyo ha? Galing sa apostol, galing pa kay Pablo, yan ang nag-evolve into Katoliko. Yan ang nag-evolve into Orthodox. Bago pa yung Katoliko, may Orthodox. Napansin yung Orthodox, hawig sa Katoliko? Greek. So, ibig sabihin, yung evolution ng Katoliko, yun din ang evolution ng Orthodox. Kasi i-claim din ng Orthodox, mas urig kami, wala pang Katoliko kami urig. Kasi Greek, ang Katoliko natin. Diba? May Greek Orthodox, ito, Roman Catholic. Greek, ito Greek, ito Roman. No? Magkalaban ng West at East. Ngayon, iba pa yan yung mga underground na yung mga SNS, naging Baptist, naging The Way, iba naging Kristiyano, pero iba yung pagkakilala kay Kristo. At lumabas pa yung mga masyadong esoteric na aral, yung Gospel of Mary, kay Judas, pero yung huli ko napapanood na documentary, walang siya naman sa Biblia. Shudo? The libro yung Shudo, the libro libro yung mga sulat niya, oo. Andito ko ito grupo. Yung sumunod ng plan of Judas, yung grupo gumawa ng Gospel of Judas, may tinago yung trader na kasulatan na nung nahuli siya, nakuha yung tinago niya at nakumpleto ang istorya. Yung tinulong ng Gospel of Judas na pinalabas ng National Geographic, iba ang translation sa tunay. Ang bagong Gospel of Judas na kumpleto nila ang manuskrito, alam mo yung kwento, masama si Judas. Di ba yung dating kwento natin na galing sa National Geographic, parang bidang si Judas yung bida, si Judas yung tinawag, sila hindi nakaintindi. Mali daw yung translation. Ang translation siya yung demonyo. Parang nakita ni Kristo, may demonyo sa likod. So yung Gospel of Judas, parang bumalik na sa susubra sa atin. Dati nga, parang nakihinayang ako, parang meron doon pareho, tapos bigla na lang siya yung ginawang yung sinugo. Hindi pala. Sa kompletong kwento, yung si Judas, anointed ng Diablo, sabi ni Kristo, sa dulo ng God. Bagong ano yan. Pinapalabas kasi ngayon sa History Channel, yung The Jesus Code. Under the Jesus Code, meron dun yung Gospel of Judas. So, yung may internet, pwede nyo i-search sa YouTube kasi pinalabas niya, nasa YouTube na yan. So, the Jesus Code, maraming palabas yan. May Gospel of Mary, may ano yung Holy James. Pero, ang pinakamagat na ano ko, na iinit ako habang pinapanood ko, yung Gospel of Judas. Hinuli, yung pinagkunan doon, may tinago palang ano, nung na-bankrupt siya, hinuli na yung mga ari-arian niya, na-discover. Ay, marami palang natirang, hindi mo sinurrender. Alam mong gagatso yung nagbebenta doon. Kumbaga, binili niya, hindi niya nabayaran. Yung nakuha, hindi kumpleto, kaya yung kwentong naikwento ng National Geographic, di ba? At yung translator, may mali. Panood ko din. Imbis na ang sabi ni, napanood ko na yun, Jesus ko. Imbis na, yung sinabi dati ni Kristo na, ikaw ang liwanag. Hindi, ang tamang translation, ikaw ang demonyo. So, diamond, siya Greek diamond, demonyo eh. Yung mga translator, parang may, tapos yung huling bahagi ng ano na tinago, lumitaw na. So, ang gusto ko sabihin, maraming lumalabas ng churches natin na hindi kontrolado. Ang gusto ko ng Katoliko, alam mo, pinagmamalaki ito ng Katoliko, inayos nila lahat. Ay, sinabi ka nila, Rudy, pag walang isang taga-ayos, magulo. Magulo talaga noon. Pero kalooban pa ng Diyos yung magulo.
Yes. Kalooban ng Diyos yung kalat-kalat para maging berehan ka. Pag-organize, subo mo na lang, isa na ang susundin mo. Diba? Yung pagiging malaya, gusto ng Diyos siya kasi bawat isa pwede work out your own salvation. Diba? So, maraming pwede mag-angkin, whether Church of God, Baptist, o rig kami doon, sino ba mag-angkin? Hindi na lang nag-angkin, protestante. Inamin ng protestante, galing, humiwalay sila sa Katoliko. Okay. Yung sa Evangelist, sa pangalan na yung sinabi sa John 17:6 na papakilala ko ang pangalan ng akin. Bakit ipapakilala ng Panginoon kung doon kayo may sisitahin ng Diyos yung pangalan niya? Tanong, yan sinasabi ko kanina, no? Hindi nga nahayag ang kumpletong pangalan. Exodus 6:3, halata mo na, progressive revelation na. Ibig mo sabihin, Exodus 6:3, hindi nila alam, ay doon pa lang sa Genesis, ito-quote nila, the men began to call the name of the Lord. The Lord that tetragrammaton. May progressive revelation ito din. Yung prefix suffix, progressive revelation yan. Ito, kung sinabi ni Kristo yan, maliwanag progressive revelation yan. Ano ba yung nalaman nila dati? Simpleng sagot, bahagi, hindi kumpleto. Parang Gospel of Judas, bahagi yan nakuha. Hindi na kumpleto. So bahagi, hindi ka pwede, alam mo yung mensahe ng Church Ages? Hindi ka pwede tumigil sa bahagi. When I was a child, I spake as a child. When I became a man, I put away childish things. Ay, kasunod ng kanta. Ano yung kasunod ng kanta? I knew in part, and prophesy in part, and ikapos. But, when that which is perfect is come, be perfect. Yan ang magandang perfect. When that which is perfect, ano yung perfect? Yung progressive. By the way, iba yung perfect ng ibang end time sa perfect na gusto ko sabihin na. Ang perfect ng ibang end time, tuldok na eh. Lumabas na lahat eh. Narinig na lahat dito sa. Ang perfect na sinasabi sa Corinthians 13, progressive. Berean. Ibig sabihin, hindi ka magtutuldok. Yung iba nagtuldok na eh, yun yung perfect nila. But when that which is perfect is coming, ibig sabihin, in every age, yung perfect na yan, yan yung following the message of the hour, yung pagiging berean. Doesn't matter kung tapos ka, maraming alam mo, mas kunti alam mo. Kailangan, kung ano yung dinilig sa kapanahunan mo, sabi ng propeta, tanggapin mo. Ibig sabihin, pag hindi mo kaya lumakad sa mensahe ng kapanahunan, ano yung kaya gawin, yun yung part. Ganyan nangyari sa audio. Eh, sinasabi ni Kristo, konektado yan. You really, sir, believe the name, honor His name, you walk in the light. You cannot use His name in vain. Alam mo yung using His name in vain? Hindi mo siya minumura. Akala mo, sumusunod ka, pero Nicolite ka. That's when you take His name in vain. Ayaw mo lumakad. Yung istorya nangyari, yung sinasalta ni Kristo, yung nangyari sa date, ganyan din nangyari sa mga churches ngayon. Mahalaga yung pagkaberehan compared sa Nicolite. Makita. Hindi, galing na lang. Ikaw yung galing na yung boses mo. Lulutog. Oy, Francis, tanong ko lang. Sa panahon ba niya na kamus na magkasalakan mayroon bang na pangalan hindi pa kayo dito? Original pa pa rin sa ikaw. Armida. So, parang nasa rin pangalan natin. Eh, ganun ako kayo. Sinabi ko na, di ba? Yung lengguwahe ng langit na wala sa Babel. Bakit kailangan walain? Pero bago ang Babel, may pala yun. Bago ang Babel, may kapangyarihan ng lengguwahe. Bawat mas marami ang pwede maging spiritista, maging mangkukulam, maging superman, maging kung ano ba yung napapanood nyo. Ngayon, mas konti. Bakit? Nung panahon na yan, yung lengguwahe alam nila, iisa. Yun din ang lengguwahe ni Adan. Yung lengguwahe ni Adan, yun din ang lengguwahe ng Diyos. Yun din ang
ng lingwahe ng angel. So, wala pa noon ni Abraham, wala na. Nagkalat na. Nagsimula yan. Mawala. Sa panahon ni Nimrod. May tawag talaga sila sa Diyos na pangalan. Bigkas ang tinutuloy mo. Pangalan? Meron silang tawag sa Diyos. Hindi... Yung tawag nila sa Diyos, hindi mahalaga kasi tingnan mo, sinasamba nila yung Hebrew. Yung L. Alam mo yung Hebrew? Under lang yan sa Aramaic, Syrian. Si Aram, anak ni Shem. Tingnan yung Biblia. Yes. Anak ni Shem, si Aram. Kaya yung sinasabi yung Aramaic, ay, lingwahe ng ano yan, ng pagano. No! Lingwahe ng pamilya nila, Noah yan. Si Aram. Si Aram. Kaya dyan galing Aramaic, di ba? Bakit si Eber? Ever, Hebrew. Mababa pa. Sanga sa manet, pag nakarating ka doon, maraming sangay. Huwag mo isipin. Yung linya, tinitignan mo, nakikita nyo sa Genesis. Pag nakita nyo yung mga yung linya, isipin mo sumanga na yan. Maraming sanga na yan. May magkakahawig ang bigkas. Ano yung ibigkas sa Muslim ng Shalom? Sa laab. Ano sa English natin? Ayun si Noah. Paano yung si Noah? Meron sa English natin, Salem. Diba? Yung si Noah. Siloa? Ibang lingwahe na yun, huwag muna tayo pag-usap doon. Yung kaya ano yung kaya ano yung Ang gusto ko i-compare, Samuel. sa, sino galing, si Fernando galing dito. Sino galing sa Arabia? Tatay. Si tatay. Narinig mo na yung sadik. Oo. Alam mo ba yung sadik eh, Zedek? Righteous person yun. Eh yung Sadducees, yun din yun. Kaibigan yun. Yung Melchizedek, may like sadik, Malik, Hari, sadik, righteous. Aram nga, So, anak ni Lut. parallel lang, oh. Bakit mo sasambay ng isang lingwahe laban sa isang lingwahe? Eh, wait na nga yung original. Yung original ba magliligtas sa'yo na literal na lingwahe? Ang magliligtas sa'yo na lingwahe, yung spiritual na lingwahe. Okay, spiritual na lingwahe, yung pag-ibig, yung pagkaberya ng Panginoon. Sa kanya salita. Okay. Sa 2 Peter, meron doon, 2 Peter meron sinabi yung mga anghel na itinapon sa kailaliman. Tinapon sa kailaliman to reserve to judgment, on the day of judgment. So, tinapon sila sa kailaliman, tapos ipinulong sila hanggang sa araw ng sambuko. Sa Book of Revelation chapter 9, may pinalabas doon na alam natin na yung pinalabas doon logos sa paliwanag natin na yun ay mga demonic spirit. Sabi ko doon, ito ba mga demonic spirit, mga fallen angel? Eh, paano yung sinabi na ni Pedro na they were reserved for Una nyo yung si Carlito. Zoom out, pero huwag na yung sahig. they were reserved until the day of judgment. So kung sila yung pinakawalan na, ayun, paano natin i-reconcile? Great. Reserve in the day of judgment, day of fire. Ibig sabihin, lahat, naka-reserve ba yung lake of fire para sa lahat? Lahat ng di maliligtas, lahat ng mapapahamak. Okay. Hindi na tribulation yan. Tribulation para muling para gagamitin pa natin yung mga politics. Ang pagkakaintindi ko kasi Brother Francis, pag sinabi, they are changed. Sabi na rin sila, naka-change in the darkness. So kung naka-change sila doon, nakakulog sila. Kung sabihin, hindi sila makakalabas doon until the day o until the day of judgment. Naka-chain sila ngayon. Pero hindi chain ang naka-reserve. Naka-chain sila ngayon. Pero yung tinutukoy na naka-reserve for judgment, sila, hindi yung chain. So, kahit walang chain, sila pa rin naka-reserve for judgment. Ngayon, may mga tao, alam niyo ba, nakasulat sa Biblia, naka-predestinado na? Yes, Jane. Ordinado na. Yes. Pero, Pastor dati, alam yung verse? Ordinado na sa kapamakan. O sa ano? Anong term? Oo, mga hayop. So, kung nakalaan na, hindi pa naman sila nakakulong na nasa
Parosyol. Diba? Nandito ka sa lupa, nakatalaga ka na doon eh. So, ganun din yung anghel. Okay. Para mag-share si Pastor Daddy. Okay, yung ito muna din. Okay. Doon pa rin sa angel. Doon sa Hades o Hell, kung tawagin natin, Hell, o sa Tagalog ng Impyerno. Nandun ang masama. Di ba? Noong panahon ng Old Testament, nandun yung matuloy. Nasa pagitan ng dalawang pagitan. Nasa pagitan yung dalawa. Ngayon, ito ang Hell. So, di ba sila kasama naman na? O nasa ibang compartment sila or Sa Tartarus, ang anghel ay naka-chain. sa ibang lugar. Hindi pastor dito sa kulto siya. Nakakatakot kung yung demonyo ang nagtotorture sa iyo. Di ba niya nasa pelikula? Demonyo yung nagtotorture. Ang Catholic version yun eh. Kay Dante Inferno. Catholic version. Pero pakinggan niyo, alam niyo ba may mas matindi pa sa mga demonyo? Totoo, nakakatakot yan. Pero ang mas nakakatakot sa demonyo, yung Diyos mismo magto-torment sa iyo. Yung apoy ni Mayaman, Ang Diyos. versus Lazaro. Yan din yung apoy na nagkukulong yung sa mga anghel. Isipin, sabay-sabay silang natotorment. So, hindi siguro sila natotorture. Teka, maaaring mali ako. So, open ako for correction, ha? Maaaring may posibilidad yung mga demonic spirits ay nakaka-torture. Okay? So, hang muna ako dyan. Parang ibig sabihin yung Catholic version na Yung Catholic version ni kay Dante's Inferno, hindi naman Catholic, pero panakot lang ni Dante yan, Dante Alighieri. So, ang Catholic kasi, wala naman, yung aral ng simbahan ha, hindi kay Dante Alighieri yung novela. Yung aral ng simbahan, purgatorio, tapos mga, Diyos pa rin ang apoy doon eh. yung mga illustration sila, Hindi, yung mga kay Dante Alighieri yung sinasabi mo. Parang ano yan? Dante's Inferno eh. Gusto, parang ano yun eh. Sa tinatawag ng yung tinatawag na talagang makasalanan, mabigat sa batulina. Ngayon, may kasalanan din, wala doon sa batulina, pero makasalanan sa sa lugar na pinalala. So, ang Katoliko, hindi katulad ni Dante Alighieri. Ang Katoliko medyo malapit sa atin kasi purgatorio at apoy na. Mas malalim na apoy. Bakit na apoy? Hindi lang, apoy lang. Apoy lang. Oo, nagaan lang. Alam mo ba, meron akong topic na kung ang kasalanan mo sa lupa hindi matindi, hindi ganun katindi ang iyong tormention, doon. Nakuha mo? Kasi, excusing or accusing sa puso. Okay, so dito tayo sa lapit-lapit ulit. Kanina, sino ba si? Yung sino physically? Seed. Ngayon, patuloy lang talaga yung receiving moment. Kasi, paano mo explain kung concerned sa Romans 1:3 concerning His Son Jesus, our Lord, which was made the seed of David according to the flesh. Flesh ha? Yung flesh So, niya, ang seed of David, wala ba si Maria, meron ding pakinggan niyo. Yung seed of David, seed of the woman, yun din son of Joseph. hindi, according to the flesh. Pinapaliwanag ko na yung according to the flesh. Lahatin mo na. Seed of Abraham, seed of David. Kasi pwede naman yung seed of David is spiritual eh. Yung Nilalahat ko na nga eh. Hindi, itong according to the flesh. Oo, makakarating ako dyan. Huwag ko itapik. Seed of the woman,
seed of Abraham, seed of David, son of David, son of Joseph. Wala kang mabasang son of Mary. Son of Joseph. The son of Mary doon sa genealogy. Which is the son of, which is the son of, which is the son of. Ito ang sagot ko according to the flesh. Iniluwal sa linya nila. Alam niyo yung paksa natin adoptionism? Alam niyo ba si Kristo, kung in-adopt ng Diyos, pina-adopt din niya sa tao? Si Kristo, hindi galing sa salinahin ng tao. Si Kristo galing sa Diyos. So, ampun lang siya sa tao. Kung paano maampunin din siya ng Diyos, kung mananagumpay siya. Ang mensahe ng adoptionism. According to the flesh. Kahit na sarili mong dugo, kailangan pa rin dumaan sa servant testing, training. Saka maging ganang anak mo ngayon, sa larawan mo, hindi ibigin na. Yung training na. Yung training kasi Kristo. Tayo ganun din. Naintindihan niyo na yan. Balik tayo kay Kristo. Meron sa, nabasa ko to sa Arcelius. Mayroon silang makapal na sa Wikipedia. Nabasa ko tungkol sa mga hari. Ngayon, hindi ko na makita yan. Magsasaliksik na lang kayo. Merong mga listahan ng hari na nilagay lang siya. Hindi yung hari pala, sila rin. Salinahi. Sa salinahi, hindi niya anak yan. Nilagay lang siya bilang anak yan. Pero tinawag na siyang anak. Naintindihan niyo sinasabi ko? Kasi Pastor Dani, alam yan, pasa yan. Hindi niya anak yun eh. Nilagay lang siya doon. Kung nagagawa yan sa lumang tipan, nagagawa yan, ha? May talata eh, ito lang na isulat eh. Then, ganun nangyari kay Kristo. Ganun nangyari sa atin. At yung sagot sa according to the flesh ni Menan, yun na. According to the flesh, nilagay dyan sa salin lahi para may karapatan siya maghari sa Israel. Para may karapatan siya maghari sa mundo. Hindi mo nakuha. Yung interpretation ng according to the flesh, hindi according to the genetic birth, kundi according sa nilagay doon sa salin lahi. Alam mo yung nilagay? Walang genetic, walang genes. Kasi yung example na sinasabi ko kanina kung nakikinig ka, hindi niya anak, hindi niya binhi, literal, pero nilagay doon bilang binhi niya. Yan ang hanapin na lang. Pwede na lang i-search niyo. So, kung kaya yan sa tao, sa lumang tipan, itinuring na gano'n, dahil gano'n si Kristo, wala nang problema dyan. Okay? Okay. Ano na tayo? Iba na. Wala na. So, iba na maglatag muna. Pause ko na ito. Okay. Pastor Dani, Pastor Lito. Yung pala ng, ito, pwede mo na mag-report bago yun. Ito lang, mamaya. Series na lang siya. Mag-protein ka. Mag-asa